So yun po mga kabiyaya, mga kakwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at sa mga kadabarkads natin yan, mega love, shoutout po sa ating lahat at syempre ito po ulit J. Guevara TV para makapagbigay po ng isa na namang reaksyon, no? At marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to at yun nga, napapansin ko ba't ang gwapo ko ngayon? Hindi, ano lang, nakaputi lang siguro kaya maliwalas sa paningin. Siyempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakapindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video. Kiss mo. So ngayon, pag-usapan natin to yung video na kung saan ay humakot nga. Anong humangot? Bakit humangot? Humangot daw, no? Humakot ng parangal ang TVJ at ang TV5. So, at may nakalagay pa dito na Pilipi Goson nga po daw ay pinakain ng alikabok. Grabe talaga eh. No? Sa panga. Pinakain daw ng alikabok ng TV5 si Pilipi Goson nga. Nabubulol-bulol ako. Porket ba bago yung mic natin, nabubulol-bulol ako eh, no? Oy, shoutout pala. Ayan may na tayo. Ang kulang na lang, wifi. Dahil yung wifi natin na hindi kayang mag-live. Puro lang upload. Kaya makikita nyo, hindi tayo nakapag-live, puro na lang tayo upload, no? So ito po, simulan na natin yung video na kung saan eto, panoorin natin tong video ni hindi ko alam kung sinong vlogger na to. No, paggamit muna ng video na kung saan yun nga, umahakot ng parangal ang TVJ. At ito po pala. Eto, bago pala natin muna to simulan, etong video na to, no, ito muna ang pag-uusapan natin na kung saan, no, ulit na kung saan ay ang channel, no, ang channel ng Itbulaga ay nabubuksan na ulit or okay na ulit po daw. No? Okay na po daw ulit at ito, may kita nyo dyan si screen na yung Itbulaga, may nakalagay na Television and Production Exponent INC. Itbulaga, tahanang pinakasaya, pinakamasaya. Di wow. Ano na pindot ko? Basic na yan. Hirap talaga pag nangangapa ka pa, no? Ngayon lang ako, parang na ako si DJ. Pwede ko na pala ilabas si Pwede ko na ilabas si Ray Lupa kasi parang DJ na yung yung datingan ko dito ngayon, no? So ito nga, yung 5.31 million ng dating alam naman natin na dati itong channel ng TVJ nung nandun pa sila sa GMA. So ngayon, gamit na nga po. Sarap paghahampasin nitong mga to. Pakapal na mo. Nagigigil ako. No? Gamit na po ng Fake Bulaga ang channel ng Itbulaga. No, ito, pinost pa ng Bored Production. Tape INC na bawi na ang Itbulaga YouTube channel. Bukas, take down na naman yan. Ito tayo, pustahan tayo. Pag nalaman to, ito, pag i-upload na namin to ng TVJ Defender, ubus na naman yan. Ay, totoo yan. No, ubus na naman yan. Di ko lang alam kung kung hanggang kailan ang itatagal ng tawag dito ng channel nyo na yan. Pero ewan ko lang kasi di ko alam kung anong naging problema nito, no? Kung naging na-monetize, kung na-demonetize ba to or anong nangyari kaya hindi na nila magamit. Pero ako lang nagsasabi sa inyo, ang kapal ng mukha nyo. Bure mo ba naman? Pati ba naman yung channel? Inangkin nyo na. Wala na ba kayong ibang magawa?
Pati ba naman yung buhabangga yung baba ko nga, buhabangga yung uso ko sa mic. Di nakakainis lang kasi 'di ba nung nakaraan pinagbawal nila. Alam mo yung tipong kahit hindi talaga sa kanila no, yung alam naman natin hindi sa kanila yung titulong Itbulaga pero lahat na lang pinagbawal nila. Lahat na lang pinagbawal nila. No, pati ba naman yung salitang Dabarkads, no? Ba't ayaw tumigil nung sumisigaw dito? Ayaw, kahit yung sa salitang Dabarkads na alam naman na natin na si Francis Magalona ang ang gumawa pero inaangkin pa rin nila. Kalupit nyo naman. Grabe naman kayo. Lahat na lang inangkin nyo Baka sa susunod niyan yung bahay ng Tito Vic and Joey sa inyo na rin. Sarap nyo pagsasampalin. So yun ewan ko na lang kung anong pasya dito ng mga legit Dabarkads. So sila na bahala dyan. So mukhang hindi rin tatagal tong channel na to. Totoo yan. Parang di talaga ramdam ko na. Parang kasing laki lang to. Kasing ikli ng pagtangkad ni Buboy Velar. Wala nang pag-asang lumangkay. Wala nang pag-asang tumangkad. So yan, mapunta na nga tayo dito sa video na to na kung saan unahin muna natin to. Ito yung kung naging contestant po sa TV5 na napaka-bibo at napaka-galing. Lahat ng mga memorize niya. Natuwa lang ako dito. Ito po, panoorin natin. Binibigay talaga Kulbukol. Todas. Apple pie, patis at iba pa. Solid to, bro. Legit. Akin yun. Solid Yung ano yung pinaka gusto mong movie nilang ginawa? Yung Ma'am May We Go Out. Ma'am, may we go out. Biba. Kabisadong kabisado. Nakatanda mo pa yun? Biba film. Tsaka yung yung pinamanahan sila ng lolo nila na kailangan makatapos sila ng high school. Yung tanda. Pati yung plan, pati istorya, kabisado ni... Sino yung lolo? Hindi, ang attorney nila, si Attorney Agaton, si Rodolfo. Pati yun, kabisado din Tapos, Galing. ang kasama nila yung mga baget, sila Nino Mola, JC Boni. Herbert. Kasi high school. Bigyan natin ng test sa school ball. Sino sa school ball? Sino may-ari Kulbukol daw, ng... may test ka. Sige, Henyo Joey. Sino may-ari ng kantin? Aling puring. Tama po, Boss Joey. Tanong pa, Boss Joey. Ano pangalan ng eskwela namin? Ano pangalan? Humboldt University. Galing Kailangan may premyo to si Alan. Ang tatay ng Escalera Brothers, si Mr. Rod Navarro. Ang kapatid nilang babae, si Sharon Cuneta. Galing to. Isa na lang. Kabisado Ang nanay ni Victor Ongasi, si Deli Atay-Atayan, taga Chaong, Quezon. Masisira ito. Anong pangalan? Ito, may tatanong si Boss Joey. Anong pangalan ng pinupuntahan namin Escalera Brothers? Sinasama namin si Oasis na diskuhan. Di pa ata ako pinapanganak nito Disco. Ako nakalimutan ko pero kilala ko sila. Meron taga, taka sila palakpak. Pati Pinupot. Nakalimutan. Agogo Banana. Yung hindi ko matandaan. Pero mas mahirap yung sinabi mo, Mersin Tagka. Yung girlfriend nyo. Mas mahirap yun. Mas mahirap. Taka sila palakpak. Taka sila palakpak. Hindi ito. Alam dyan. Bakit palakpak? Yun yung mga nila mga... Girlfriend. Palakpak. Kasi mabilis umorder. Palakpak ng palakpak. Kay Bossing. Ganun ba? Palakpak. Kaya wala sila palaging baho, nauubos. Alam mo, kuya, kahit hindi ka nagpamilya, parang ang saya-saya mo.
idol yung TVJ eh. Yeah. Pwede ba? Bakit mo ba yung pangalan TVJ? Alan. Anong nararamdaman mo? Parang bago akong paligo palagi. Alan, pwede bang kantahin mo yung kapraso Bossing. ng theme song ng ano? Ay, sa inyo. Ng school ball. Kantahin mo yung theme song. Well, ako dito enjoyable. Yeah. Konting bulak, konting bulabo. Yeah. Dito na lahat nagkalaang gulo. Ito na nga. School bukol. Magaling. Oh, yeah. School bukol. Oh, yeah. School bukol. Solid. Ang galing ni ang galing ni Totoy no kabisado niya yun. Ako kasi no mga panahon niyan, di pa ata ako pinapanganak niyan. Di sa totoosin lang ako po ay bata pa ako, maaga lang naagnas yung mukha ko. Kaya ganun. So yan, mapunta na tayo dito, no? Para may tumutunog. Papunta na tayo dito na kung saan ay ito nga, umakot nga doon ng parangal ang Tito Vic and Joey at ang TV5. So ano nga ba itong mga parangal na to? Sige, i-play na natin yan. Dito natin banda. Yan. Updates natin patungkol sa TVJ dahil talaga namang i-congratulate natin Hindi ang ko alam kung TVJ sino for yung this vlogger na yan, award. Hindi ko kabisado According kung po sa sino. ilan sa mga news online, Tito Vic and Joey Panood ko kabilang lang. sa comedians na pararangalan sa Third Film Industry Month. Pinapatunayan lang dito na wala po sa edad para po masabing ikaw ay magtatagumpay. Kasi marami po kasi nag-question na parang marami pong mga bashers ang nagko-comment patungkol sa issue na ito. Di naman natin pwedeng pigilan yun kung talagang sila ang winner, di ba? Tama. Sina Tito Celta, Vic Celta at Joey De Leon, ang tatlo pang iconic comedians na pagpupugayan sa closing ceremony ng Third Philippine Film Industry Month or PFI. Naku, marami na namang iiyak nito. Marami na namang iiyak nito. Magwawala na naman si Smigol. Si Smigol. Smigol, pambansang vlogger ng It's Showtime. Nakamukha ni Makibao. Kamukha talaga ni Makibao. Ba't kaya ganun yung mga vlogger ng vlogger ng fake bulaga, ng It's Showtime. Kakaiba yung mga mukha nila. Para silang mga alam mo yun, yung mga hindi sinang unang tao eh. Mga para silang mga lumang sinong unang tao, lumang tao, isa lang yan. para silang din drawing. May isa pang vlogger, yung banat sa akin. Nakala niya siguro papansinin ko siya. Sabi ko, magkakain muna siya eh. Oo, kasi mukhang hindi yata siya nakakain ng puwet ng baboy. Ultimong pananalita niya, yung clickbait, naging clickbait. Ginawa niyang pakbit yung clickbait eh. So tuloy natin to. AM sa September nasa 2023. Tuloy pa rin ang tawanan ang tema ng month-long celebration ng 3rd PFIM sa MediaCon last August 17 sa Relish Restaurant SC Tilimbaga Street, Quezon City. Inihayag ni Film Development Council of the Philippines FDCP Chairman Tirso Cruz III at Direk Josebio Reyes, Technical Consultant ng FDCP ang mga kabilang sa paparangalan. Ang mga ito ay sina Dolphy, si Vice Ganda, Michael B. I. de las Alas, Eugene Domingo. Yan po yung ilan sa mga Nasama pa yun yung talaga ilan si sa Vice. mga paparangalan. Merong tatlo pang i-announce nila later on ang TVJ nga. So dahil dito ay lahat po sila ay talaga namang masasabi mong winner. Natanggap ng ilan sa mga news online ng official announcement via email last Mga basher lang naman din nakakatanggap kapag pag umaangat ang TVJ. Sila lang naman yung kontra ng kontra. Parang yung parang yun sa politiko ngayon, yung yung Makabayan Block ba yun?
Kontra ng, eto, mapag-usapan ko. Kasi natatawa ako dun eh. Oh, kontra sila ng kontra kay BP Sara, no? Ito singit ko lang Kontra sila ng kontra. Pero yung hiningi dati ng pondo ni Lenny Lobredo, hindi nila kinu-question. Mas malaki yun pagkakatanda ko dun, 754 million pesos. Tapos hindi naman siya binigyan ng pwesto ni Pangulong Duterte noon, pero di ko alam ba't nangingi siya ng pondo. Tapos ngayon yung kay BP Sara na napakababa, 150 million lang kung maka-question, gravity. Wala lang, siningit ko lang, tuloy natin. August 29, 2023, Martes, isang buwan bago ang seremonya. Exciting kung magsasama-sama sa entablado ang TVJ ng EAT at TV5 Vice Ganda and it's Showtime GTV, Michael B. Babulga and GMA7. Malamang plastikan na naman yan. Doon ka lang? Sa pagigas ni Michael Doon si B. sa birthday celebration ng OG Calcacid no August 19 sa Showtime, ang dami na nag-excite na doon Pero ito pa, ilan sa mga exciting sabi dyan, ang citation ng FDCP sa TVJ continuously standing the test of time is the trio of Tito Vic and Joey De Leon, collectively known as TVJ. So, Marami na sabi namang dyan, for more than 5 decades, TVJ has been able to transcend the changes brought by time and has since become everyone's coverage through the longest running television show in GMA network. TVJ is able to embody authentic Filipino humor, providing the ability to build and establish. Ate, yung bumbero dumadaan sa inyo. Rinig ko dito. Ay, di na natin to ituloy kasi medyo maingay po yung Pero yung ayun, marami na namang iiyak nito, mga kadabarkads. Dahil nga, may parangal na naman ng TVJ. Alam nyo, nasabi ko na ito nung nakaraan. Sabi ko nga, the best noontime show, ang EAT. No? So, talbog na naman ng Showtime. Iiyak na naman ang mga sub-sub delivery. Iiyak na naman sila nito. Patay tayo dyan. No, sisisi na naman to sa MTRCB. pati yung alam niyo yun, yung pag-promote sa pag-promote ng TVJ na best noontime show. Sasabihin na naman ng mga followers niyan, ay binayaran lang yan. Ay, nako. So, dito tayo sa isang video. Ito, talaga nagtataka ako dito sa mga vlogger. Mga alien ata ito Kasi paano hindi ka magtataka, mga kadabarkads, no? Vlogger sila na nakasuporta sa Aldab, tapos nilalait-lait ang TVJ at nilalait-lait ang asawa ni Min Mendoza. Kaya sabi ko, ano ba may mga, mga utak ko may boom. Isang sampal nga niya. Sampal sabi ko O yan nga. Sampal, yan. Di ko alam, sabi ko, ano ba klase nito mga ng mga vlogger na to? Mahal na mahal daw nila si May Mendoza. Mahal daw nila si Alden Richard. Alam naman natin, si Ming Mendoza, Alden Richard, galing sa Itbulagayan at TVJ ang isa sa mga nagpasikat niyan, di ba? No, bukod sa talagang talented si Ming Mendoza at Alden Richard, di ba? Pero pinagtataka ko lang, etong mga vlogger ng kuno-kuno, kasi tinawag ko silang kuno-kuno kasi nga vlogger sila na nakasuporta kay Min Mendoza at Alden Richard, pero nilalait nila yung TVJ, lalo na yung asawa ni na-stuck yung utak no. Nilalait nila yung asawa ni Min Mendoza, no. So ito po, panoorin natin, at pati si Idol Rapi Tulfo nadamay dito Hindi ko alam kung ano may mga utak tong mga to. Baka sabi ko, ano ba kayo may mga utak tong mga to? Bakit Pati ba naman si Idol Rapi Tulfo, hindi nadamay. Ito yung matitindi. Ako, nagki-clickbait ako, pero
sakto naman dun sa video ko, di ba? Pero yung etong mga to, kahit wala naman talaga dun eh, sige lang eh. Ito ba, panoorin natin, no? Kasi wala nonsense naman yung kanyang pinagsasabi. Ito, panoorin nyo. Ganapan kinaminat kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tatalakay po sa tatlo po na naman, tatlo na naman pong usapin. Baklang bakla. Una, naging reaksyon nitong si Senator Idol Raffy Tulfo. Okay, tama po kayo doon. May dinamay na naman si Idol Raffy Tulfo. Kay Alden Richards, kay Maine Mendoza, at sa EAT. Okay, ano nga ba itong naging point of view nitong si Senator Raffy Tulfo? Bakit niya kaya pinapanigan itong si Alden Richards sa mga pangyayaring ito, no? Lahat po yan pag-uusapan natin. At ang ikalawa naman po, pag-uusapan din po natin, ay ang naging reaction naman ng EAT matapos makakuha ng panibagong 10 taon na renewal, Tagal na yan, late na late ka na. Bulaga, ano nga ba yung naging reaction nila dito at ano yung magiging action nila dito? Mayroon na po, nakalapat na po at nakalatag na po. Okay? At ang ikatlo naman po na natin pag-uusapan ay ito hong isinisigaw ng mga taga-QC dito po kay Panot. Kung saan siya nga po yung pinabababa na sa Kongreso. Bakit nga ba siya pinabababa? Tingnan nyo kabastusan nitong vlogger na to. Sinusuportahan niya si Maine Mendoza pero tawag niya sa asawa ni Maine Mendoza ay Panot. Raulo. Sarap mo pagsasampalin. Isa pa. Gago ka. Si Raulo no? Di mo alam kung sumusuporta ba to. Talagang ginagamit lang yung pangalan ni Maine Mendoza or yung Aldab para lang mag-abuse eh. Pakabobo. Isa pa. So gusto ko yung sound effects na to guys. Ang ganda. No? Halimbawa kaharap ko si Smigol, yung vlogger na Showtime, tapos ito yung gawin ko sa kanya. Isa pa. So tuloy natin. Bababa sa Kongreso. Ano nga bang pinaghuhugutan ng ilan ng ilang mga kababayan niya rito? Diba? Bakit nga ba ganon na lamang ang pagnanais ng ibang kahit binoto po siya ng mga nakaraan, ngayon ay pinabababa na po siya. Lahat po yan ay ating pag-uusapan. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, hindi po natin yan palalagpasin sa ating araw-araw. Kung marami ka pang kilala dyan mga Alden fans na hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, sabihan nyo na po sila na magsama po tayo dito sa ating channel. Bago ka ba? Hindi po tayo makakaligtas. Bahala ka sa buhay mo. Limot, hindi po tayo skip ng lahat ng updates about Maine Mendoza and Alden Richards dahil araw-araw pa rin po natin sila. Tratado, hindi ka naman nag-update, naninira ka, syunga. Raulo to. Sumpaling kita. Gago ka. Ha? Pag makita ko. Sabay na sabay. Sige, tuloy natin ang pag-uusapan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna ang dami mo sinasabi. Sa subscribers and viewers natin na wala pong sawa at talaga pong legit kung magmahal kay Maine at kay Alden. At narito nga pong mga komentong napili ng aming team tungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Caroline Zita. Sabi niya rito, walang pangalan. Good evening po, Miss Pinas Showbiz News ngayon. Salamat po sa update kina Maine at kay Alden. Tama po kayo. Guest judge nga po itong si Rhea Ataydes sa EAT Grand Finals po ng Voltas. Mas maganda po sana kung si Panot ang judge doon. Mas bagay po ang mag-judge sa kanya. Tapos kasama niyang sa pag-judge ay si Alan K, Paulo at si Simon, yung mahilig magsuot ng heels. At least magkakalahi. Akala ko kung bakit Tangan to, mga panglahit to, sobra. Kahit naman nagsusot ng heels sila Alan kay Paulo at si Sinon, mas di hamak na gwapo sa'yo, nayupak ka. Buiset! Na high blood muna naman ako no? Ito yung mga nakaka-high blood. Sarap pag... Kada mo yung mga susyunga-syungan ng mga vlogger, ito gagawin natin. Isa pa. Sa pool ang uso. Okay, tuloy natin. Alam ko kung bakit mas magandang nandun si Panot, Magkakalahi nga po,
Alan Kay, Paulo at saka si Simon, ano. Tapos yung suot niya po yung ng judge siya doon sa budding pageants, ano, na naka-style Kirubin ba yun? Oo, naalala ko. Bading pageant. Pwede naman sabihin na gay pageant. Alam niyo yung salitang bading, isa yun sa mga disrespect sa mga LGBT. Totoo po yan. Palakpakan naman. Pangit nung palakpak ko. Totoo yan, yung mga salitang bading, ganyan. Pwede mo silang tawaging gay. Pero yung sabi mo silang bading, kabastusan mo kasi yan. Buisit tong hype. Papamura tuloy ako sa iyo. Okay, tuloy natin. Po yun. Meron kasi siyang inattenda na event, ano, ng mga gays, ano. At Sir Pinas, ano po ba yung masasabi po ninyo doon sa pinagtatanggol ni OG Diaz si Panotsky na ang sabi niya sa vlog niya, bakit naman gagamitin ni Panot ang kaban o pondo, may pera naman daw si Panot. At Totoo naman Hindi, di ba mga ka-Dabarkads, bago maging tama ba kung congressman or mayor, nakalimutan ko. Bago maging mayor si Atayde or yung asawa ni Maine Mendoza, artista na yan. Saan damakmak na pera niyan? Nagulat nga ako nun na may yung issue na si Atayde daw sumasahod samantalang nagtuturo sa iba't ibang bansa. Ano naman? Ang hirap sa inyo kada sasabihin nyo, gamit yung pera ng bayan. Kada tawag dito, kada sabihin, lagi na lang kapag pumunta na ibang bansa, ay, pera ng kaban ng bayan yung ginamit niyan. Lagi na lang kasi ganun na parang nakakaumay. Pero ang dami naman samantalang ang daming ang daming mga politiko na kurakot. Ayun yung pagdiskitahan nyo, hindi si Atayde, mga si Raulo. Gago. Tuloy natin. Kaya naman daw gumastos ng sarili niyang pera. Sir Pinas, tanong ko lang po, sana wag po kayo magagalit, paano po ninyo nakukuha ang mga impormasyon about sa mga pinag-uusapan nila Ruby at Alden? Napakasimple lang po, Miss Caroline Z. Yun nga, paano nga ba? Di nagtataka din ako sa vlogger na to kasi sabi ko, paano nyo nakukuha yung mga impormasyon na ganyan? Tapos dito, halatang nagsisinungaling siya, pakinggan nyo kung saan niya nakukuha yung impormasyon. Dahil po kay Ate Lou na siyang kasama po nila Mama Ten, na siyang kasama naman po nitong si Alden Rich. Sino si Mami Lou? Mami Lou, shoutout po dyan sa kasama lagi ni Alden Richard. Ikaw daw po yung nagbibigay na impormasyon dito. Kaso binabanatan si Atayde, kabastusan to Alam nyo kayo, ito seryoso tayo sa lahat ng Aldab Nation, mga dyan. Kung mahal nyo si Maine Mendoza, dapat mahalin nyo rin yung minamahal ng iniidolo nyo. Diba? Dapat ganun, hindi yung buwisit ng mga to Biri mo, sinasabi nila, idol nila si Maine, gaito ganyan. Tapos yung asawa ni Maine, hindi nyo kaya respeto, mga tanga. Sarap nyo paghahatawin Isa pa. Tuloy natin. George, magkakateam po yan sila. Alam po natin kung paano alagaan ng isang mamata ng isang Alden Richards. And dito naman po sa sinasabi ni OG Diaz, huwag niyong pakinggan yan. Okay? Dahil marami po yung negosyo sa QC at kinakailangan niya po ng proteksyon ng isang Panotsky. Wow. Ako di ko kinakampihan si OG Diaz. Talagang wala akong pakialam dun. Pero yung ganyan, yung sasabihin mo marami siyang para may connection siya sa QC, kagaguhan mo. Tsaka nang tataka ko, ba't may naniniwala dito? Samantalang di naman ito nagpapakita ng muka. Ganyan na ba kababa ang quality test sa mga video sa mga vlogger ng Aldab Nation?
Papaniwala kayo sa vlogger na to na wala nga sapat na basihan. Eh yung kay Rapi Tulfo nga hanggang ito mo wala nga siyang maipakita. Meron ba? Nagsalita ba si Idol Rapi Tulfo mo matungkol sa kay Alden at sa TBJ? Di ba wala naman? Buisit to. Wala lang, napindot ko lang yung ganda. Nakakatuwa yung sound effects na yun. Tuloy natin. Okay? At para naman po sa ikalawa nating komento, mula naman po kay Miss Doris Castillo. Sabi niya rito, good PM Mr. Pinas. Ang tagal nung kay Rapi Ayan na, Tulfo, forward natin, nakapasok guys. na si Ria Atayde sa EA Bulaga sa GMA. Ito na. Legalities doon po sa Idol Rapi Tulfo, no? Hindi naman yan i-approve, hindi bibigyan niya ng 10 taon na extension kung may illegalities doon po sa ginawa ng tape. Kailan Okay? sinabi niya ito? Kung meron po talagang illegalidad na nangyari doon, hindi po sila ire-renew. May punto rin naman itong si Idol Rapi. Tapos makikita nyo po doon sa kanyang programa, itinanong niya rin po, ito bang si Alden Richards ay pupunta pa sa EAT? Pupunta pa siya doon, magiging Ang galing naman gumawa ng kwento nitong hype na to. Buisit ka. May pa ano-ano ko pa, sinabi daw ni Idol Rapi Tulfo na tinanong daw ni Idol Rapi Tulfo kung pupunta daw si Alden Richards sa EAT. Wala naman kami naririnig na gano'n na. Bubo to. Ang bobo mo! Isa pa. Ang bobo mo, ha? Para sa kaalaman mo na leche ka, gusto mo napapagalitan ng bata, no? Ha? Kaya mo makinig sa bata, gusto mo sa, sa tatay, eto. May kinig ka ba? Isip na ito ang bobo mo. Kailan nagsalita si Idol Rapi Tulfo mapatungkol sa EAT? Salita ka. Nagkatamaan ka sa akin. Nainis na ako sa'yo. Gago ka. Kaya pagalitan ka tuloy ni Uncle. Okay, tuloy natin. co-host ba siya doon sa EAT, no? Ang sagot nga po ng pamunuan, ang sagot nga po ng sa pangunguna ng TVJ, ito raw po ay nakadepende kay Alden Richards pagtapos ng kanyang kontrata. Di ba? Pero matatandaan po ninyo na bago nga po sila lumipat pa, ang kanila pong sinasabi dito kay Alden Richards, Happy. na once na sila'y mawala, once na ang isang Alden Richards, once na ang Itbulaga ay lumipat ng stasyon at hindi na makakatungtong pa ang isang Alden Richards, ang mangyayari daw po Madam, dito, hindi ko lulubog magets. daw po ang karera ng isang Alden Richards. Hindi ko magets yung pinagsasabi nito. Okay? Pero matatandaan po ninyo na bago nga po sila lumipat pa, ang kanila pong sinasabi dito kay Alden Richards, na once na sila'y mawala, once na ang isang Alden Richards, once na ang Itbulaga ay lumipat ng stasyon at hindi na makakatungtong pa ang isang Alden Richards, ang mangyayari daw po dito, lulubog daw po ang karera ng isang Alden Richards. Pero Wala naman sira ulo tong hype na to. Gawa-gawa ka ng kwento. Wala naman sinasabi ang TBJ na ganun. Ang sabi niya rito, kapag lumipat daw, sa totosin, mali pa nga yung sinabi niya. Ang sinabi niya dito sa video, kapag lumipat daw ang Itbulaga ng istasyon, paano nilipat yung Itbulaga? Nasa tape INC pa nga. Bobo. Gago. Isa pa. Sira ulo tong nayupak na to. Sasabi, alam mo yun, ito yung mga vlogger na puro lang paninirang puri sa TBJ yung mga pinagagawa. Buisit tong mga hype na to eh. Gigil mo ako eh. Isa pa. Napindot ko kaagad. No, biro mo sasabihin niya. Sa oras daw na lumipat ang TBJ sa ibang istasyon, katapusan na daw ng career ni Alden. Kailan sinabi ng TBJ yun? Ang tanga nito. Bobo mo. Dati binabaril eh. Gago. Sira buhay ka pa? Sumuisa pa?
bungi. Okay, tuloy natin. Tila baga, sinampal ng kaliwat kanan ni Alden Richards. Ganun na rin po na Senator Rapi Tulfo dahil kinakampihan niya po si Alden Richards sa pagkakataong ito na naawa po siya eh. Hindi na nga po nakakapunta kasi si Alden Richards sa TV5 because of the contract. Ang galing eh, no? Sabi niya, naawa po siya eh. Akala mo talaga totoo yung pinagsasabi niya na may sinabi si Idol Rapi Tulfo eh, no? Saraulo. Ay nako, kayong mga vlogger kayo, no? Kayong mga vlogger na alam niyo, ewan ko ba't totoosin ano siya, matataas yung views niya. O hindi siya bumababa ng 10k. O hindi siya bumababa ng 10k views. Hindi ko nga alam kung bakit ang dami nagpapaniwala. Ito rin po yung nagpauso na si Min Mendoza ay clone daw. O ano na lang, tawag dito, isa na lang daw, mannequin. Bobo lang eh, no? Ang sunga-sunga mo. At tanga-tanga. Sige, tuloy ko natin, konti na lang, sige. Sana raw ay inisip man lang daw. 'Di ba? At yung mga nagsasabi na sana ay alisin na po si Panot dito po sa Kongreso, sana nga po ano? Kasi ulitin ko lang, kasagsagan po ngayon ng pagpaplano sa budget ng ating bansa na pinangungunahan po dapat ng mga congressman, pero nasaan po siya? Personal. Saraulo, yung mga tiga-QC nga, di nagre-reklamo. Ikaw na hindi ka naman namin kilala, putak ka ng putak. Kasi sinasampal eh. Hindi ko lang alam kung di ka dito minu yung utak mo. Visit na daw. So yun, hindi na natin ito tapusin mga kadabar cats, no? Kasi naiirita na ako eh. Baka ano lang magawa ko dito eh. Kawawa lang sa akin to talaga. So yun mga kadabar cats, anong masasabi nyo sa mga video na napag-usapan natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa comment section. Sumabit na naman ang uso ko sa mic. Mahirap na mahaba yung uso, sumasabit lagi sa mic eh, no? At least pogi naman, di katulad ng mga vlogger, ng mga fake bulaga dyan, nagbablog na wala pang ligo. Yung isa may muta-muta pa. Yung isa parang mapatunayan niya na naliligo siya sa kotse nag-vlog. Kaya siguro kung kinaganda eh. Nakakotse ka nga, ang pangit mo naman. Diba? Nakakotse ka nga, ang pangit mo naman. Useless din. Nakakotse ka nga, baho mo naman. Wala din. Ay, nako. Kaya kayo, yung mga vlogger ng fake bulaga dyan, ay nako. Pinagtatawanan na lang namin talaga kayo. Buti nga kamo, pinapatulan kayo ng ibang mga kasamahan namin eh. Pinapatulan, pinagtsatsagaan sila. So yung mga kadabar cats, mga kabiyaya, hanggang dito na lang itong video natin. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So peace and God bless. Bye-bye.